Pinalaya si Shane ng asawang si James dahil una pa lang naman ayaw na sa kanya ng lalaki. Kahit pa alam nitong buntis siya. Napilitan lang kasi si James na pakasalan siya. Sa kanyang pagbabalik kasama ang kambal nilang anak, laking gulat niya ng isang araw. Lumuhod na lang ang lalaki sa kanyang harapan at nagmakaawa. Pero mas kinagulat niya ang ginawa ng kambal niya. Kaya nalaman ni James ang tungkol sa dalawang bata. Ano kaya ang ginawa ng dalawang bata? Tahimik ang gabi. Wala kang maririnig kundi ang hangin sa labas at ang mahihinang tunog ng mga kuliglig. Mag-isa si Shane sa sala. Nakaupo sa sofa habang hawak-hawak ang maliit na unan. Hindi niya mapigilang mapaluha habang hinihimas ang kanyang tiyan. 3 buwan na kayong nasa loob ko mga anak. Bulong niya habang dahan-dahang hinihimas ang maliit niyang tiyan. Pero parang ako lang ang may pakialam sa inyo. Kung dati ay malamig na ang pakikitungo nito sa kanya, mas naging malamig pa ito ngayon. Halos hindi na ito umuuwi. At kung umuuwi man, para lang siya saktan sa salita. Ayoko sa'yo. Napilitan lang akong pakasalan ka dahil sa nangyari sa atin. Minsang sabi nito sa kanya. Sobrang sakit ng mga salitang yun. Pero tiniis ni Shane. Wala siyang ibang magagawa kundi ang umiyak sa tahimik na gabi. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon si James. Hindi niya naman ginusto ang lahat ng nangyari. Isang gabi lang yun. Isang gabing pareho silang lasing. Pagkatapos nun, iniwasan na siya ni James. At nang sabihin niyang buntis siya, parang lalo pa siyang kinamuhian nito. Magkaibigan ng mga magulang nila. At dahil sa isang okasyon na pinangunahan ng pamilya nito, kaya may nangyari sa kanilang dalawa. 3 buwan na siyang buntis pero ni minsan, hindi man lang siya sinamahan ni James sa doktor. Siya lang ang palaging pumupunta sa check-up. Siya rin lang ang bumibili ng gatas, bitamina at mga gamit para sa pagbubuntis. Kapag sumasakit ang kanyang likod at tiyan, wala siyang malapitan. Wala siyang mahawakang kamay. Wala siyang marinig na, "Kaya mo yan, Shane." Pero kahit ganun, pilit pa rin siyang lumalaban para sa kanyang mga anak. Isang gabi habang nakahiga siya sa kama, naramdaman niyang parang may tumapik sa loob ng kanyang tiyan. Napaangat siya ng katawan at napahawak sa tiyan niya. "Mga anak, kayo ba yun?" Ngumiti siya kahit may luha sa kanyang mga mata. "Salamat at nagparamdam kayo kay mama. Salamat at nandyan kayo." Ang daming tanong sa puso niya. Bakit hindi siya kayang mahalin ni James? Bakit ganito ang buhay niya? Pero sa kabila ng lahat ng sakit, pinipili pa rin niyang tumayo sa araw-araw. Pinipili pa rin niyang maging matatag. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Masakit ang kanyang likod at nananakit din ang kanyang ulo. Dahan-dahan siyang bumaba sa kusina at nagluto ng nilagang itlog at mainit na gatas. "Para sa inyo to mga anak, para lumakas si mama." Bulong niya habang iniinom ang gatas. Tahimik ang paligid, parang walang ibang tao sa bahay. Sanay na siya. Si James kasi kung nasaan man, hindi niya alam. Madalas ay wala ito buong gabi. Habang naguhugas ng pinggan, biglang bumukas ang pinto. Si James, tahimik itong pumasok. Hindi siya pinansin. Diretso ito sa ref at kumuha ng tubig. "May bisita akong darating mamaya. Huwag kang lalabas ng kwarto." Malamig nitong sabi. Napatingin si Shane sa asawa pero hindi siya sumagot agad. "Shane, naiintindihan mo ba ako?" "Oo." Mahina niyang sagot. Tumingin lang si James sandali at lumakad na papunta sa itaas. Naiwan si Shane sa kusina. Nakatayo lang walang kibo. Ilang saglit pa, umakyat na rin siya at dumiretso sa kwarto. Umupo siya sa kama at kinuha ang kanyang mga ultrasound na larawan. "Kambal pala kayo. 2 baby." Mahina niyang sabi habang pinagmamasdan ang result ng ultrasound. Naiyak siya habang iniisip kung paano niya mapapalaki ang mga anak niya kung mag-isa lamang siya. Pero sa puso niya, alam niyang kaya niya. Gagawin niya ang lahat. Kinahapunan, narinig niyang dumating ang bisita ni James. Isang babae. Tumatawa, malambing. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana at nakita niya ang babae na maganda,
Nakaayos at nakadikit kay James. Parang hindi siya kasal. Parang wala siyang halaga. Agad siyang napaupo sa kama. Naramdaman niyang parang sumikip ang kanyang dibdib. Pero hindi na siya umiyak. Pagod na siyang umiyak. Nang gabi na, ramdam niya ulit ang paggalaw ng mga bata sa loob ng kanyang tiyan. Mga anak, naririnig niyo ba si Mama? Tumahimik siya sandali. Parang nakikinig ang mga bata sa kanyang tiyan. Pasensya na kung wala ang papa ninyo. Pero nandito ako. Akong bahala sa inyo. Sa mga susunod na buwan, kailangan niyang mas maging matatag. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga anak niya. Habang nakahiga siya, pinikit niya ang kanyang mga mata at niyakap ang tiyan niya. Pag lumaki kayo, hindi niyo mararamdaman ang sakit na naranasan ko. Pangako yan ni Mama. Kinabukasan ay maagang nagising si Shane. Gaya ng dati, siya ang naghanda ng almusal. Kahit buntis at madalas sumasakit ang likod, hindi siya humihinto sa gawaing bahay. Umaasa pa rin siyang kahit paano, magbabago ang pagtingin ni James sa kanya. Pero habang nakaupo siya sa sofa, biglang bumukas ang pinto. Si James yun, hindi ito nag-iisa. May kasama itong babae. Maganda ito, maputi. Mahaba ang buhok at higit sa lahat buntis din. Napakunot ang noo ni Shane. Napahawak siya sa tiyan niya. Hindi siya makapaniwala. Ano to, James? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si James. Umupo ito sa sofa. Hawak ang kamay ng babae. Siya si Leia at buntis siya. Anak ko ang dinadala niya. Parang nabingi si Shane sa narinig niya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magtanong, pero nanatili siyang tahimik. Umiiyak na lang ang mga mata niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya sa mahina at nanginginig na boses. Ang ibig kong sabihin, aalis ka na rito. Wala ka ng lugar dito, Shane. Si Leia ang mahal ko at dapat kong pakakasalan kung hindi lang ako tinakot ng mga magulang mo. Nanlaki ang mata ni Shane. James, buntis ako. Asawa mo ko. Napilitan lang akong pakasalan ka dahil sa nangyari sa atin at naabutan tayo sa iisang kama. Pero hindi kita minahal kahit kailan. Paano mo ito nasasabi sa harap ko? Tanong ni Shane habang tinatakpan ng muka. Pilit pinipigil ang pag-iyak. Si Leia, tahimik lang sa gilid. Wala man lang simpatsya. Nakatingin lang siya kay Shane na parang siya pa ang mali. Si Leia ang mahal ko noon pa man. Pero may nangyari sa atin. Dahil sa alak na yun, nahuli tayo. Kaya ikaw ang pinakasalan ko. Wala nang nasabi si Shane. Napaupo siya sa sofa at ramdam niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Naghahalo ang galit, lungkot at sakit. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Patuloy ni James. At hindi kasama sa plano ko ang manatili ka pa rito. James, please. Kahit ilang araw lang, wala akong matutuluyan. Pagmamakaawa ni Shane sa harap ni James. Pero tumalikod si James. Tila ba wala siyang naririnig. Inakbayan pa nito si Leia at inalalayan pa upo. Kahit isang gabi lang, hindi ako makakalakad ng malayo. Masakit ang tiyan ko. Nanginginig ang boses ni Shane. Huwag mo kong paiyakin, Shane. Matagal ko nang gustong gawin to. Matagal na dapat kitang pinalayas. Ayoko na ng gulo sa buhay ko. Ayoko na ng isang babaeng ayaw ko naman talaga. Paano mo nasisikmurang palayasin ako habang buntis ako? Tanong ni Shane habang umiiyak. Buntis din si Leia, pero hindi ko siya pinapalayas. Alam mo kung bakit? Kasi siya ang mahal ko. Wala akong trabaho. Wala na ang mga magulang ko. At ang kabuhayan nasa iyo na rin. Wala akong pera, James. Maawa ka naman kahit na sa mga anak na lang natin. Hindi ko kailangang alagaan ng anak na hindi ko gusto. Pakiramdam ni Shane, gumuho na ang mundo niya. Pinilit niyang maging okay kahit nanghihina. Hawak ang tiyan, dahan-dahan siyang lumapit kay James. James, may puso ka pa ba? May puso ako pero hindi para sa'yo. Lumapit si Leia. Shane, umalis ka na. Hindi na maganda to para sa bata. Tsaka hindi na ikaw ang may karapatang tumira dito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Shane. Hindi lang siya pinalayas. Pinahiya pa siya sa harap ng ibang babae. Sa bahay na siya ang unang nanirahan.
Shane, may ilang gamit ka na sa maleta. Nandyan sa gilid. Kinuha ko na rin ang ID mo at ilang pera sa pitaka. Pwede ka nang umalis. Sabat ulit ni James. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Bulong ni Shane. Problema mo na yun. Hindi mo na ako asawa. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Sagot naman ni James. Pinulot ni Shane ang maleta. Mabigat yun, pero mas mabigat ang sakit sa kanyang dibdib. Bago pa siya tuluyang umalis, may pinapirmahan pa ang lalaki. Ang kanilang divorce paper. Wala na talaga itong hiya. Sa kanyang pag-alis, wala siyang ibang dalang gamit. Wala siyang kahit cellphone. Wala siyang kahit isang tao na pwede niyang takbuhan. Nakatayo siya sa harap ng bahay. Hawak ang tiyan niya. Tinitingnan ng iniwan niya sa loob na si James, ang lalaking pinili niyang mahalin, at si Leah, ang babaeng pinili ng kanyang asawa. Makakabangon din ako. Makakabangon ako para sa mga anak ko. Bulong niya sa sarili. Malamig ang paligid pero hindi siya umalis agad. Tinignan niya ang bahay na minsang naging tahanan niya. Pagkatapos ay humakbang na siya palayo. Dahan-dahan, mahina ang katawan, nanginginig ang tuhod pero matatag ang puso. Hindi doon matatapos ang kwento niya. Babangon siya para sa mga anak at para sa kanyang sarili. Habang binabaybay ni Shane ang madilim na daan, naramdaman niya ang bawat hakbang ay parang isang mabigat na pasanin. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa buhay niya at ang mga anak niya. Ang nararamdaman niyang sakit, tumatagos sa bawat hibla ng katawan niya. Pinalayas siya ng asawa niyang si James at wala siyang ibang matutuluyan. Walang ibang lugar na makakapagbigay sa kanya ng kahit kaunting pag-asa. Habang naglalakad, napansin niyang may isang sasakyang nakaparada malapit sa harap ng kanilang bahay. Hindi niya alam kung kanino at wala siyang pakailam. Ang nasa isip niya ay puno ng mga tanong at ang puso ay puno ng sakit. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig niya ang isang malalaking hakbang na palapit sa kanya. Shane, isang pamilyar na tinig ang sumalubong sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Ross, ang pinsan ni James. Kaagad siyang nagulat at hindi niya alam kung anong dapat na maramdaman. Si Ross ay lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng galit. Shane, anong nangyari? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ross. Napuno ng luha ang mga mata ni Shane at hindi niya na kayang pigilan ng sakit. Pinalayas ako ni James. Wala na akong lugar sa buhay niya. Pinabayaan niya na ako kahit nabuntis ako. At dinadala ko ang mga anak namin. Pinalitan niya ako ng ibang babae, ang tunay niyang mahal. Nakita ni Ross ang sakit sa mukha ni Shane. Galit na galit ito sa ginawa ng pinsan. Hindi siya makapaniwala na si James, ang kanyang pinsan, ay kayang gawin yun. Hindi ko matatanggap ang ginawa ng pinsan ko, sabi ni Ross habang ang mata nito ay puno ng galit. Alam kong masama na talaga si James sa'yo una pa lang, pero wala siyang karapatang ganyan ang gawin sa'yo. Si Shane habang nakatayo sa harap ng lalaki ay hindi na kayang magtago ng mga luha. Wala na akong ibang pupuntahan, Ross. Paano ko aalagaan ang mga anak ko? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Si Ross ay nagpatuloy at kinuha ang kamay ni Shane. Hindi kita pababayaan. Hindi ko kayang makita kang mag-isa at nahihirapan. Ako na ang bahala sa'yo. Nagulat si Shane sa sinabi ni Ross. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kaalaga ang pinsan ni James. Hindi rin niya akalain na may makikinig at tutulong sa kanya sa kabila ng lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung paano pa ako makakabangon. Paano ko haharapin ang lahat na to, Ross? Huwag mong isipin yan ngayon. Hindi mo kailangang mag-isa. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang lahat ng to. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Sagot ni Ross. Si Shane ay hindi pa rin makapaniwala. Hindi siya sanay na may taong nagmamalasakit sa kanya. Lalo pat ang lalaki na ito ay pinsan ng kanyang asawa na nagtakda ng ganitong sitwasyon. Ngunit sa mga salitang yun, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Minsan, ang pinakamaliit na pag-asa ay nagiging liwanag sa pinakamadilim na sitwasyon. Dahil dito, sumunod siya kay Ross nang hindi nagdadalawang isip. Wala akong ibang makakapitan, Ross.
Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin, sa mga anak ko. Hindi mo na kailangang mag-alala. Tutulungan kita. Hindi kita pababayaan, Shane. Habang naglalakbay sila sa sasakyan, tahimik lang si Shane. Ngunit naramdaman niyang ang mga salitang binitiwan ni Ross unti-unting nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Hindi siya mag-iisa sa laban na to. Habang patuloy ang kanilang biyahe, si Shane ay napaisip sa mga nangyari. Hindi siya makapaniwala na ang isang taong tulad ni Ross ay handang tumulong sa kanya. Si James na kanyang asawa, tinalikuran siya ng ganun-ganun lang. Ngunit si Ross, isang tao na hindi niya inaasahan, ay nagbigay sa kanya ng isang piraso ng pag-asa. Tumingin siya sa labas ng bintana ng sasakyan at nakita ang madilim na langit. Wala na akong ibang alam na paraan, Ross. Wala na akong iba pang matutuluyan. Paano ko aalagaan ang mga anak ko? Tanong ni Shane. Sobrang lungkot ang kanyang boses. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Ang pinakamahalaga ngayon, makapagsimula ka ulit. Si Shane ay tahimik lamang, ngunit sa mga salitang yun, nakaramdam siya ng konting pag-asa. Hindi siya mag-iisa. May mga taong nagmamalasakit sa kanya. At si Ross ay isa sa kanila. Tahimik lang si Shane habang sakay ng kotse ni Ross. Hindi siya nagsasalita. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng lalaki. Ang alam lang niya, wala na siyang babalikan pa. Pinalayas na siya ni James, ang lalaking matatawag niya na lang na dating asawa. At ngayon, may ibang babae na itong kasama at buntis pa. Nang huminto ang kotse, lumingon si Shane. Laking gulat niya nang makita ang isang malaking bahay. Parang mansyon ito, puti ang kulay, may mataas na gate at sobrang linis at ayos ng paligid. Hindi siya makapaniwala. Nanggaling din naman siya sa mayaman na pamilya. Pero hindi ganoon kaganda ang sa kanila. Mas maganda ang kanyang nakikita. At ang lahat ng yaman na naiwan ng mga magulang niya, napunta na kay James. Dito na tayo? Tanong niya kay Ross. Mahina ang boses. Oo, dito ka muna titira pansamantala. Baka magalit ang mga magulang mo. Hindi sila ganon. Mabait sila, Shane. Hayaan mong ako ang kumausap sa kanila. Pagpasok nila sa loob ng bahay, mas lalo pang nagulat si Shane. Maliwanag at maluwag ang loob. May chandelier sa kisame at malambot na carpet sa sahig. Parang nananaginip siya. Maya-maya, lumapit ang mga magulang ni Ross. Tinignan siya ng mga ito. Kinabahan siya. Akala niya sisigawan siya o palalayasin. Ngunit laking gulat niya nang lumapit ang ina ni Ross at hinawakan ng kamay niya. Iha, halika. Kumain ka muna. Sigurado kung pagod ka na. Sabi ng ginang, malambing ang boses. Hindi po kayo galit na nandito ko? Bakit naman kami magagalit? Alam namin ang nangyari. Hindi mo kasalanan ng lahat, iha. Sabi naman ng ama ni Ross. Naitawag na ni Ross ang nangyari sa mga magulang. Napaiyak si Shane. Hindi niya inaasahan na may tatanggap pa sa kanya. Ramdam niya ang kabutihan ng pamilya ni Ross. Lumapit si Ross at siya'y niyakap. Safe ka na ngayon, Shane. Hindi mo na kailangang matakot. Kinabukasan, maagang nagising si Shane. Hindi na kasi siya sanay sa kama na malambot. Hindi rin siya sanay sa silid na may aircon. Pakiramdam niya, panaginip lang ang lahat. Doon kasi sa bahay nila ni James ay ipinagkait ng lalaki ang lahat sa kanya. Kaya ngayon niya lang ulit nararanasan ng ganoon. Bumaba siya at nakita si Ross sa kusina. Naghahanda ito ng almusal. Gising ka na pala. Kumain na tayo. Bisa sabihin ako mamaya. Wika ni Ross. Tumangulang si Shane. Umupo siya sa lamesa at kumain. Masarap ang pagkain at ramdam niyang galing sa puso ang paghahanda nito. Kasabay nilang kumain ng mga magulang ni Ross at buong oras, puro ngiti lang ang ibinigay ng mga ito sa kanya. Pagkatapos kumain, niyaya siya ni Ross sa labas, sa garden ng bahay. Doon sila naupo sa isang bench na di kalayuan. Shane, may gusto kong sabihin. Bukas, aalis kami ng pamilya ko. Pupunta kami sa ibang bansa. Doon muna kami maninirahan. Talaga? Ang layo naman. Oo, Shane. Pero gusto kitang isama. Gusto kitang tulungan.
Gusto kong magsimula ka ng panibagong buhay. Malayo kay James, malayo sa sakit. Isasama mo ko? Pero paano ang mga magulang mo? Baka hindi sila pumayag, Ross. Habang nagsasalita sila, lumapit ang ina ni Ross. Narinig ko ang usapan ninyo. Shane anak, payag kami. Wala kaming problema kung sasama ka sa amin. Talaga po? Halos lumuha ulit si Shane. Oo, naiintindihan ka namin. Mabigat ang pinagdadaanan mo. Kaya kung gusto mong sumama sa amin ay bukas na bukas, kasama ka naming pamilya. Napatakip ng bibig si Shane. Hindi siya makapaniwala. Noon akala niya mag-isa na siya sa buhay. Akala niya wala nang taong tutulong sa kanya. Pero ngayon, may pamilya na nag-aalok ng bagong simula. Salamat po ng sobra. Halos hindi na siya makapagsalita sa sobrang emosyon. Lumapit ulit si Ross at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi mo na kailangang bumalik sa sakit. Sa ibang bansa, panibagong buhay ang naghihintay sa iyo, Shane. Paano kung makakabawi sa inyo? Hindi ko naman kayo kadugo. Tanong ni Shane. Hindi mo kailangang bumawi. Ang mahalaga ligtas ka. At ang batang nasa tiyan mo, dapat masaya ang magiging buhay niya. Sagot ng ina ni Ross. Humahagulgulo si Shane. Hindi niya mapigilan ang emosyon. Habang yakap siya ni Ross, sa loob ng puso niya, alam niyang dito siya tunay na ligtas. At kahit pa hindi niya alam kung anong mangyayari sa ibang bansa, handa siyang harapin ang lahat. Basta kasama ang mga taong totoo ang malasakit sa isang tulad niya. Nagtungo siya at ang pamilya ni Ross sa US. Mabilis ang paglipas ng mga araw. Habang nasa ibang bansa na sila ni Ross at ang pamilya nito, unti-unting nagbabago ang katawan ni Shane. Araw-araw ay mas ramdam niya ang bigat ng kanyang tiyan. Palaki ito ng palaki. At habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang pagod. Ngunit kahit mahirap, hindi siya nagrereklamo. Dahil sa tuwing titingnan niya ang kanyang tiyan, naroroon ang dahilan ng kanyang lakas. Ang dalawang munting buhay sa kanyang sinapupunan. Sila ang kanyang inspirasyon. Ross, ang bigat na ng tiyan ko. Reklamo niya minsan nang sila ay nasa sala. Gusto mo bang ipahilot kita o tawagin si Mama? Tanong ni Ross habang kinukuha ang unan para ipatong sa likod ni Shane. Okay lang, kaya ko pa naman. Pero salamat sagot ni Shane na may ngiti sa labi. Masaya siya dahil laging nandyan si Ross. Hindi siya iniiwan. Laging may handang pagkain, gamot at prutas sa tabi niya. Ganoon din ang magulang ni Ross. Si Tita Letty, ang mama ni Ross, laging chinecheck kung okay lang si Shane. Anak, gusto mo ba ng gatas? Tanong ni Tita Letty nang puntahan siya ng ginang sa kanyang kwarto. Opo, salamat po tita. Anong tita? Mama na lang. Para ka na rin naming anak. Nakangiting wika ng ginang. Napaiyak si Shane ng bahagya. Hindi siya sanay sa ganoong kabaitan. Yung sa mga magulang kasi ni James, halatang peke dahil gustong makuha ng anak ng mga ito ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Sa araw-araw, mas lalo niyang minahal ang pamilya ni Ross. Hindi niya akalaing may mga taong tatanggap sa kanya kahit buntis siya at hiniwalayan tapos pinalayas pa ng asawa. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Shane, nagising siya sa matinding sakit ng tiyan. Aray, ang sakit! Bulong niya habang pinipilit bumangon. Ross! Ross! Sigaw niya sa pangalan ng lalaki. Mabilis na pumasok si Ross sa kwarto. Bakit? Anong nangyayari? Parang lalabas na sila, Ross. Ang sakit. Parang ang nagtaka pa ito sa sinabi niyang sila pero hindi na nagtanong pa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Ross. Tinawag niya agad ang mama niya habang sinasakay si Shane sa kotse. Mabilis silang nagtungo sa hospital. Sa emergency room, agad inasikaso si Shane. Pumasok siya sa loob ng delivery room habang naiwan si Ross at ang mga magulang niya sa labas. Naglakad-lakad si Ross sa hallway. Hindi siya mapakali. Kinakabahan siya pero mas nangingibabaw ang excitement. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung kamukha ba ng hayop niyang pinsan ang mga bata o ni Shane. Hindi nagtagal, lumabas ang nurse. Sir, nanganak na po si Ma'am. 2 malulusog na sanggol, isang babae at isang lalaki. Anang babaeng nurse na Pilipino rin na kanilang katulad.
Napangiti si Ross. Kaagad siyang tumakbo papunta sa kwarto ni Shane. Pagpasok niya, nakita niya si Shane na nakahiga sa kama. Hawak nito ang 2 munting sanggol at ito'y mga natutulog sa magkabilang bisig ng babae. Hindi mo agad sinabi sa amin na kambal pala. Akala namin sadyang malaki ang tiyan mo. Ani Ross nang makalapit sa mag-iina. Kamukha ko sila, di ba? Napangiti si Shane. Oo, sobrang kamukha mo. Lalo na tong batang babae. Salamat, Ross. Salamat kasi hindi mo ko iniwan. Wika ni Shane habang lumuluha. Pinahid naman ni Ross ang mga luha ng babae. Pumasok din ang mga magulang ni Ross. Tumayo sa isang tabi at masayang tinignan ng kambal. Mga apo namin yan, sabi ni Tita Letty habang nilalambing ang paa ng anak ni Shane na babae, ang babae sa kambal. Oo, anak na rin natin si Shane, kaya ang mga bata parte na ng pamilya. Dagdag pa ni Tito Arman, ang ama ni Ross, kaya labis na nagalak ang puso ni Shane sa kanyang naririnig. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Wala kang dapat ipagpasalamat. Mabuti kang bata at malaki ang respeto namin sa'yo. Isa pa, nakita namin kung gaano ka nasaktan. Deserve mong maging masaya, anak. Sagot ng tita, Mama Letty niya. Pinilit ni Shane na ngumiti kahit may luha sa mga mata niya. Ngayon ay masaya na ang puso niya. Kahit wala si James, kahit hiniwalayan siya nito, hindi siya nag-iisa. May mga taong nagmamahal sa kanya at sa mga anak niya. Lumapit si Ross sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Shane. Nandito lang kami. Tumingin si Shane kay Ross. Ramdam niya ang kabutihan nito. Hindi man sila magkaugnay sa dugo ng mga bata, parang tunay na anak na rin ang turing ni Ross sa mga anak niya. Sa gabing yun, habang yakap-yakap ni Shane ang kanyang kambal, naramdaman niya ang kakaibang saya. Hindi na siya galit, hindi na siya malungkot. Dahil ngayon, meron na siyang 2 dahilan para lumaban sa buhay. Ang kanyang mga anak at higit sa lahat, may mga taong handang sumuporta at magmahal sa kanya, anuman ang kanyang pinagdaanan. Tahimik ang umaga. Maaga pa lang, gising na si Shane. Nasa kusina siya. Nagtitimpla ng gatas para sa kambal na anak na sina Sean at Shara. 5 taon na rin ang lumipas mula nang isinilang niya ang 2. Kaya 6 na taon na rin sila sa ibang bansa. Masaya na ang buhay niya ngayon. Kasama niya si Ross at ang mga magulang nito, pati ang kanyang mga anak. Tinanggap siya ng mga magulang ni Ross ng buong buo. Hindi siya pinabayaan. Tinulungan siya sa pagpapalaki ng mga anak at siniguradong may masaya at payapang buhay sila. Habang nag-aayos ng almusal, naka-on ang TV sa sala. Nakikinig lang si Shane habang naglalakad papunta sa lamesa. Bigla siyang natigilan sa narinig. Ang matagumpay na negosyanteng si James Ricaforte at ang asawang si Leia Ricaforte ay binigyang parangal kagabi para sa kanilang kontribusyon sa mundo ng negosyo. Napalingon si Shane, parang huminto ang paligid. Nakita niya sa TV ang lalaking misang naging asawa niya. Sa tabi nito nakangiti si Leia. Magkahawak kamay ang mag-asawa. Hindi siya nakaimik. Ramdam niya ang kakaibang sakit sa dibdib, pero hindi na ganoon kasakit kagaya ng dati. Nakangiti ang mga magulang ni James sa kamera. Proud na proud sa anak nila. Wala ni isang mangsalita tungkol sa kanya, na minsang naging parte ng buhay nila. Ang galing din talaga nila. Bulong ni Shane sa sarili, pero mabilis din niyang pinawi ang lungkot sa puso. Mama, gising na po kami ni Shara. Ngumiti si Shane at inayos ang sarili. Bumaba na kayo mga anak. Lumipas ang mga araw, baliwala kay Shane ang nakikita niyang balita tungkol kina James. Hindi niya na pinapayagan ng sarili na mag-focus sa nakaraan. Mas pinili niyang ituon ang pansin sa mga anak at sa masayang buhay nila ngayon. Mama, si Daddy Ross po ba ang tunay naming daddy? Minsang tanong ni Shara habang nagkukulay sila sa sala. Napahinto si Shane, pero ngumiti siya at hinaplos ang buhok ng anak niya. Si Daddy Ross po ang laging nandito sa tabi namin, di ba? Opo, yun ang mahalaga. Niyakap siya ni Shara
at sabay silang tumawa. Mula sa likod, tahimik lang si Ross na nakikinig. Hindi siya nagsalita. Alam niya sa sarili ang halaga ni Shane at ng kambal sa kanyang buhay. Pero hindi niya pa iyon kayang sabihin. Hindi pa tamang panahon. "Mama, Daddy Ross, gawa tayo ng cookies." Sigaw naman ni Sean mula sa kusina. "Sige anak," sagot naman ni Shane. Nang minsang tulog ang kambal dahil sa sobrang kakalaro, nagkaroon ng oras si Shane at Ross na magkausap ng masinsinan. Habang nasa garden sila, nagsalita si Shane. "Ross, salamat ha. Salamat sa lahat." "Bakit ka nagpapasalamat? Dahil kahit hindi mo naman kailangan gawin to, nandito ka. Tinulungan mo ko. Tinanggap mo kami. Hindi mo kailangan magpasalamat, Shane. Ginawa ko ang sa tingin kong tama." Umiti si Shane pero hindi na nagsalita pa. Si Ross naman ay nakatingin lang kay Shane. Gusto na niyang magsabi pero hindi niya alam kung handa na ba si Shane. Ayaw niya itong biglain. Gusto niya kapag sinabi niya ang totoo, ito ay dahil pareho na silang handa. Sa gabi habang tulog na ang mga bata, minsan ay magkasama sila sa veranda. Tahimik lang at sabay na umiinom ng mainit na tsaa. "Ross," tawag ni Shane. Wala lang, gusto ko lang sabihin na masaya ako dito sa piling niyo." "Kami rin, Shane. Masaya kaming kasama ka, kayo." Pagkalipas ng ilang buwan, lalong naging bibo ang kambal. Si Sean ay palaging may tanong at si Shara naman palaging may kwento. Sa eskwela laging pinupuri ang mga bata dahil mababait at matatalino sila. "Miss Shane," tawag ng guro ni Sean at Shara nang minsang naghatid siya sa paaralan. "Your twins are so kind. Their classmates love them so much." Parang kailan lang, akala ni Shane hindi na siya makakabangon. 6 na taon mula noong iwan niya ang Pilipinas. 6 na taon mula nang palayasin siya ng lalaking akala niya matututunan din siyang mahalin. Pero ngayon, wala na siyang hinanakit. Mas pinili niyang magmahal muli, hindi bilang kapalit, kundi bilang pagpili sa mga taong pinili rin siya. Sa puso niya, alam niyang hindi man si Ross ang ama sa dugo ng kambal, ay mahal na mahal ito ng kambal, kaya labis-labis ang pasasalamat niya kay Ross. Siguro iba ang kinahinatnan ng buhay niya at ng kambal kung hindi siya nakita ni Ross ng gabing yun. "Yehey! Pupunta tayo ng Pilipinas!" Tuwang-tuwang sigaw ni Sean habang paikot-ikot sa sala. Suot ang backpack nito na may design ng superhero. "Totoo po ba, Mama? Totoo po ba na makikita na po namin ang Philippines?" Tanong naman ni Shara habang buhat ang laruan nitong si Pink Bunny. "Oo mga anak, magbabakasyon lang tayo sandali." Nakangiting sagot ni Shane habang inaayos ang maleta. Matagal na rin nilang gustong makauwi. Halos 6 na taon na rin mula nang iwan nila ang bansa. Mas tahimik ang buhay nila sa ibang bansa. Malayo sa gulo, walang chismis, walang sakit. Pero kahit papaano, namimiss pa rin nila ang init ng araw, ang amoy ng kalsada, ang tunog ng jeep, at syempre ang pagkain sa kanto. Hindi rin maikakaila na masaya ang mga bata. Laki sa ibang bansa pero kating-kati na ring makita ang sinasabi ng kanilang ina na bayan natin. Sabi pa nga ni Shara, gusto raw niyang makita kung totoo ang Jollibee na sinasabi sa mga kwento ni Shane. Ang mga magulang ni Ross ay abala rin sa pag-aayos ng mga pasalubong. Bagamat hindi nga sila tunay na pamilya ni Shane, naging mabait at mapagkalinga sila sa kanya at sa kambal. Tinanggap siya ng walang tanong. "Shane, naisama mo ba yung jacket ni Sean?" Tanong ni Mama Letty. "Opo ma, nasa maliit pong bag." Sagot ni Shane habang inaayos ang isa pang maleta. Tahimik lang si Ross pero nag-aasikaso rin. As usual, hindi pa rin naaamin kay Shane ang kanyang tunay na nararamdaman at hanggang ngayon ay nahihiya pa rin. Nang araw ng alis nila, sobrang excited ang kambal. "Wow, airplane! Ang laki!" sabi ni Sean habang nakakapit sa bintana. "Excited ka na ba?" ani Ross habang inaayos ang seatbelt ni Sean. "Opo, Daddy Ross, gusto ko pong makita ang Philippines." Napatingin si Shane sa anak at kay Ross. Hindi niya maiwasang mapangiti. Sa paningin ng mga bata, si Ross ang ama nila.
Mainit ang simoy ng hangin paglapag nila sa Pilipinas. Ang daming tao! Sigaw ni Sean. Mama, ang ganda ng Philippines! Sabi naman ni Shara habang excited na kumakaway sa bawat makasalubong. Cute na cute nga ang mga tao sa dalawang bata. Welcome back. Maikling sabi ni Ross habang tinitingnan ng paligid. Dumaan ang ilang araw. Masaya ang lahat. Kumain sila ng balot, taho at nagpicture sa mga paboritong lugar. Pero isang araw, napagdesisyonan ng pamilya na mag-mall para mamili ng mga regalo at pasalubong. Habang naglalakad sila sa loob ng mall, hawak ni Shane ang kamay ng kambal. Si Ross ay nasa likod nila. Hawak ang isang paper bag na may mga lamang biniling laruan. Maganda din po ang malls dito, Mama. Sigaw ni Shara. Oo naman anak, hindi papatalo ang Pilipinas. Sagot ni Shane na napapangiti. Nang bigla siyang natigilan, napahinto siya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang lalaking pamilyar. Walang iba kundi si James. Nakatayo ito sa harap ng isang butik kasama si Leia at may kasamang batang lalaki na halos kaedad ng mga anak niya. Mabilis na nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi makapaniwala si James. Nakatulala ito kay Shane. Tapos ay tumingin sa kambal. Shane? Mahinang tawag ni James. James? Hindi rin niya napigilang sambitin. Lumingon si Leia. Lumikot ang mata niya tsaka humigpit ang hawak sa braso ng asawa. Siya na ba yun? Mahinang tanong ni Leia sa asawa. Halatang kilala niya si Shane. Hindi agad nakasagot si James. Lumapit sila James. Anong ginagawa mo dito? Bago pa tuluyang makalapit si James, biglang humarang si Ross. Matigas ang tingin nito. Umalis ka at ang babae mo. Malamig at diretso nitong sabi. Ross? Tanong ni James na gulat na gulat. Anong ginagawa mo kasama si Shane? Kayo ba? Hindi mo na yan kailangang malaman. Layuan mo siya at huwag mo nang guguluhin pa. Dagdag pa ni Ross. Hindi pwede. Gusto kong makausap si Shane. Gusto kong malaman kung... Pero hindi na ito pinatapos ni Ross. Wala kang karapatang guluhin siya. Matagal mo nang tinapos ang lahat. Shane? Pero tahimik lang si Shane. Hawak niya ang kamay ng kambal. Takot at pagtataka ang nasa mukha ng mga bata. Ma, sino sila? Tanong ni Sean. Kaibigan lang anak. Lumingon si Leia. Alam mo, hindi ka na dapat bumalik pa. Maayos na ang buhay namin. Huwag mong guluhin. Guluhin? Hindi ako ang unang nanggulo, Leia. At wala akong balak manggulo. Narito lang ako para sa bakasyon. Napaatras si Leia. Napahiya. Muling tumingin si James kay Shane. Kayo na ba? Hindi na sumagot si Shane. Tiningnan lang niya si Ross at sa isang iglap, hinawakan ni Ross ang kamay niya at dinala sila ng mga bata palayo. Buhat-buhat nito ang dalawang bata. Ang mga biniling laruan kanina ay pinabayaan na lamang. Huwag mo na silang lingunin pa. Si Ross nang akmang lilingon siya. Tahimik ang kambal habang naglalakad na ang mga ito palayo. Pero si Sean napatingin pa sa likod. Mama, siya po ba ang totoong daddy namin? Nabigla si Shane, hindi siya nakasagot agad. Hindi importante kung sino ang daddy ninyo. Ang importante, mahal kayo ng mama nyo at nandito naman si Daddy Ross para protektahan kayo. Pagka-uwi nila sa bahay, hindi makatingin si Shane kay Ross. Salamat kanina. Mahina niyang sabi. Hindi ko ginawa yun para sa'yo dahil alam kong naka-move on ka naman na. Ginawa ko yun para sa mga bata. Malamig na sagot ni Ross. Tila ba inis ito sa kanya o ano? Ginawa ko yun para sa mga bata. May sasabihin pa sana siya kay Ross, kaso bigla na lamang itong umalis. Samantala sa sasakyan habang pauwi, nagtatalo ang mag-asawang James at Leia. Mabuti na lang, tulog ang anak ng dalawa. Anong mukha yung kanina, James? Ako ang mahal mo, di ba? Huwag mong sabihin na nakukonsensya ka sa ginawa mo sa babaeng yun noon. Gusto ko lang malaman kung yun ba ang mga anak ko, Leia. Inis namang sagot ni James. Kambal pa pala ang anak nila ni Shane, pero napailing na lang si Leia. Hindi ito naniniwala sa asawa. Nang sumunod na araw, napansin ni Shane na may kakaiba kay Ross. Hindi na ito tulad ng dati. Hindi ito masyadong nagsasalita o nagpapakita ng lambing tulad ng dati.
Kapag magkasama sila, madalas nakatingin lang ito sa malayo at parang may malalim na iniisip. Kahit ang kambal ay nagtaka rin, hindi kasi sanay ang dalawa na ganoon ang Daddy Ross nila. "Mama, bakit po laging tahimik si Daddy Ross?" Tanong ni Sean habang yakap ang isang laruan. Napangiti si Shane kahit may lungkot sa kanyang mga mata. "Baka pagod lang siya, anak. Marami sigurong iniisip. Intindihin na lang natin." Pero sa totoo lang, hindi niya rin alam. Hindi niya alam kung may nasabi ba siya o nagawa na hindi nagustuhan ng lalaki. Sa gabi, hinihintay niya ito. Gusto niya sana itong kausapin. Gusto niyang tanungin kung may problema ba. Ngunit laging umuwi si Ross ng gabing-gabi. At kapag umuwi naman, dumidiretso na ito sa silid nito. Isang gabi, hindi niya naman napigilan ang sariling hintayin ito. Hindi siya mapakali. Gusto na niyang malaman kung ano talaga ang dahilan. Naupo siya sa gilid ng kama at tumingin sa pintuan. Lumipas ang oras. Napapikit siya sandali. Ngunit maya-maya ay nakatulog na rin siya sa sobrang pagod sa paghihintay. Hanggang sa bigla na lang niyang naramdaman ang banayad na haplos sa kanyang pisngi. Parang panaginip, marahan maingat at puno ng damdamin. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Doon niya nakita ang mukha ni Ross. Nakayuko sa kanya. Halatang hindi inaasahan ng lalaki na magigising siya. "Ross?" Mahina niyang tawag. Mabilis na napaatras si Ross. Halatang gulat at nahuli sa hindi inaasahang sandali. Akma na sana itong lalabas ng silid, pero mabilis na hinawakan ni Shane ang kanyang kamay. "Sandali lang. Bakit ka nang lamig? Anong nagawa ko?" Napayuko si Ross. Hindi ito agad sumagot. Malalim ang buntong hininga nito bago muling tumingin sa kanya. "Wala kang ginawang mali, Shane. Ako ang may problema." "Anong ibig mong sabihin?" Takot ako na baka mawala ka sa akin, Shane, gaya ng dati." Naramdaman niyang may bumabagabag talaga sa lalaki. Unti-unting naupo si Ross sa gilid ng kama. "Matagal ko nang gustong sabihin to, pero hindi ko magawa. Akala ko kaya ko pang itago. Akala ko sapat na makita kang masaya, Shane, pero habang tumatagal lalo akong nahihirapan." "Ross," mahina niyang sambit, pero hindi niya alam kung anong dapat sabihin. "Shane, matagal na kitang mahal. Bago ka pa palayasin ni James. Bago pa man ako tuluyang makialam sa buhay mo, mahal na kita noon pa." Nagulat si Shane. Hindi siya agad nakapagsalita. Tila nanigas siya sa kanyang kinauupuan. "Pero hindi ko sinabi dahil alam kong may asawa ka noon at kahit na alam kong mali, hindi ko mapigilan ang sarili kong protektahan ka. Mas lalo na nung pinalayas ka niya. Nang makita kong umiiyak ka, nasaktan ako. Gusto ko sanang sapakin ang pinsan ko noon pa." Tumulo ang luha ni Shane habang nakikinig. Hindi niya akalain na ganoon kalalim ang nararamdaman ni Ross. Hindi niya inakala na matagal na itong may damdamin para sa kanya. "Pero Ross, bakit ngayon mo lang sinabi?" "Dahil takot ako. Takot ako na baka bumalik ka pa rin sa kanya kung bigla siyang manghingi ng tawad. Takot ako na baka hindi mo ko piliin at mas masaktan lang ako. Pero Shane, araw-araw na kitang kasama. Lalo kapag kasama natin ang kambal. Hindi ko na kayang itago, mahal na mahal kita." Tahimik ang paligid. Tanging pintig ng puso ni Shane ang naririnig niya. Ramdam niya ang init ng kamay ni Ross na hawak pa rin niya. "Mahal mo ba ako, Shane?" Hindi agad sumagot si Shane, pero sa kanyang puso may kasagutan na siyang matagal na ring itinatanggi. "Ross, ikaw ang naging lakas ko nang walang-wala ako. Ikaw ang umalalay sa akin ng kailangan na kailangan ko ng tulong. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero araw-araw kitang tinitignan at sinasabi ko sa sarili ko, buti na lang ikaw ang kasama ko." Niyakap siya ni Ross. Mahigpit, halos hindi na siya bitawan. Damang-dama niya ang init ng katawan nito at ang kabog ng puso sa dibdib. "Huwag kang matakot, Ross. Kahit magbago ang isip niya at bumalik sa akin si James, hindi na ako babalik sa kanya. Hindi na ako titingin pa sa taong na kayang palayasin ako noon habang dinadala ko ang mga anak niya. Hindi na ako babalik sa isang taong pinili ang iba kaysa sa amin." Lalong humigpit ang yakap ni Ross sa kanya. "Salamat, Shane. Salamat." Habang magkayakap sila sa ilalim ng tahimik na gabi, alam nilang pareho na natagpuan nila ang isa't isa.
Sa unang pagkakataon, si Shane ay hindi na lumuluha dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Ang pusong minsang nasaktan, muli na namang tumibok. Maganda ang panahon noong araw na iyon. Maaliwalas ang langit. Umalis si Shane kasama si Ross. May inasikaso lang silang mga papeles. Naiwan sa bahay si Sean at Shara, kasama ang Lola Letty at Lolo Arman ng mga ito. Habang nakaupo sa sala ang kambal at naglalaro ng building blocks, napatingin si Shara sa pader kung saan may nakasabit na mga larawan. May isa roon kung saan magkakasama sila Sean, Mami Shane at Daddy Ross. Nakangiti silang lahat, tuwang-tuwa ang mga mukha nila. "Kuya," sabi ni Shara sabay lingon kay Sean, "naalala mo nung nasa mall tayo?" Tumango si Sean habang pinagdikit ang dalawang blocks. "Oo, yung lalaki nakita natin, yung tinititigan ni Mama." "Oo, tama ka. Parang kilala ni Mama yung lalaki, no?" sagot ni Shara. "Oo nga parang importante siya." Nagkatinginan ng dalawa. Bata pa sila pero alam nila kung kailan may iniisip ang kanilang ina. Alam nila kung kailan ito may tinatago. At noong araw na nakita nila ang mami nila na iba ang tingin sa lalaking yun, may iba na silang pakiramdam. "Tanungin kaya natin si Lola Letty," bulong ni Shara. Tumango naman si Sean. "Tara!" Lumapit silang dalawa kay Lola Letty na nag-aayos ng merienda sa kusina. "Lola Letty!" sabay nilang tawag. Ngumiti ang ginang at ibinaba ang hawak na tray. "Oh mga apo, bakit? Pwede po ba kaming magtanong?" sabi ni Shara habang hawak ang laylayan ng damit ng Lola. "Sige apo, ano ba yon?" "Lola, may nakita po kaming lalaki sa mall. Hindi po namin siya kilala pero parang kilala po siya ni Mama. Tinanong ko po si Mama kung yun po yung daddy namin, pero hindi po siya sumagot." Napatingin si Letty sa asawang si Arman na katatapos lang uminom ng kape. Nagkatinginan ng dalawa at halatang alam nila kung tungkol saan ito. Mga apo, may mga bagay na tanging ang mama ninyo lang ang makakapagsabi sa inyo." "Siya po kaya ang totoo naming daddy?" Diretsong tanong ni Sean. Natahimik si Letty, tsaka naisip na ipakita sa dalawa ang larawan ni James. Tumango naman ang dalawang bata at sinabing iyon ng lalaking tinutukoy nila na nakita sa mall. "Lola, hindi po kami galit," dagdag ni Shara. "Gusto lang po naming malaman kasi parang may ibang lungkot si Mami nung nakita niya yung lalaki." Napabuntong hininga si Letty. "Maupo kayo mga apo." Umupo ang kambal sa harap niya. Umupo rin si Arman sa tabi ni Letty at marahang pinisil ang kamay ng asawa. "Mga apo, mahal na mahal kayo ni Daddy Ross niyo. Mula pa nung ipanganak kayo, nandyan na siya. Inalagaan niya ang mama niyo, lalo na nung panahon na mag-isa lang siya." "Opo, alam po namin yon," sabi ni Sean. "Kaya nga po tinatawag namin siyang daddy kasi siya po talaga ang kasama namin at love po namin siya." "Pero ang lalaki na po yun, siya po ba ang dating asawa ng mami namin?" tanong ni Shara. "Oo mga apo, may isang lalaki noon na naging asawa ng mama niyo. Ang pangalan niya ay James. Siya nga po yung nakita namin sa mall. Kasama niya po yung bago niyang asawa tsaka bata rin po." Mabilis na sambit ni Shara. "Lola, bakit hindi po kami pinakilala sa kanya?" tanong ni Sean. "Dahil nasaktan ng mama niyo noon at ayaw niyang maranasan ninyong dalawa ang sakit na naranasan niya. Si Daddy Ross, tinanggap kayo ng buong puso. Alam niya mula simula na anak kayo ng iba, pero minahal niya kayo na parang tunay niyang anak." Ngumiti ang kambal. Hindi nila ikinagalit ang lahat ng nalaman, pero may gusto silang gawin. "Lola, gusto po sana naming sumulat kay James." Sabay silang nagsabi. "Sumulat?" Nagulat si Letty. "Opo, gusto lang po naming iparating na nakita na po namin siya at hindi po kami galit. Gusto lang po naming makilala siya kahit minsan lang." "Hindi po para palitan si Daddy Ross," paliwanag ni Sean. "Siya po ang daddy na love namin, pero gusto lang po naming makilala ang totoo naming daddy." Napaluha si Letty. Ang bait ng kambal, walang bahid ng galit, puro pagmamahal lang. "O sige mga apo, gumawa kayo ng sulat at ako nang maghahatid." Agad na tumakbo si Shara at kumuha ng papel at lapis. Si Sean naman,
nag-isip ng sasabihin. Hindi sila inabot ng 1 oras sa paggawa ng sulat. Simple lang pero galing sa puso. Lola, pakibigay po to sa kanya. Huwag niyo pong sasabihin kay Mami. Baka malungkot po siya. Tinanggap ni Letty ang sulat at mahigpit na niyakap ang kambal. Ipaparating ko to sa kanya. Pangako mga apo. Ang aga-aga pa pero gising na si Lola Letty. Hindi siya mapakali. Ilang ulit na niyang binasa ang sulat ni Sean at Shara na ipinabibigay ng 2 bata. Mga inosenteng letra ng mga batang sabik makilala ang kanilang ama. Habang hawak ang sobre, dahan-dahang tumulo ang luha niya. Hindi niya lubos maisip kung paano nagawang tiisin ni James ang dugot laman nito, ang mga batang walang muwang na naghahanap ng ama. Tumindig siya, nagbihis at walang salitang lumabas ng bahay. Isa lamang ang kanyang naisin at yun ay ang ipamukha kay James ang katotohanang matagal na nitong tinakasan. Pagdating sa gusali ng kumpanya, hindi siya pinigilan ng gwardya. Kilala siya bilang tiyahin ng may-ari. Umakyat siya sa ika-6 na palapag, dumiretso sa opisina ng CEO. Pagbukas ng pinto, nandoon si James, abala sa laptop, seryoso ang muka. Pero saglit na nagbago ang ekspresyon niya nang makita si Letty. Tita Letty, anong ginagawa niyo rito? Lumapit si Letty sa mesa, inilapag ang sobre at tinitigan ng pamangkin. Mula sa mga anak mo. Napakunot ang noo ni James. Ang mga anak ba na Sean at Shara kambal, mga anak mo kay Shane? Putol ni Letty sa kanyang sasabihin. Nanlaki ang mga mata ni James. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Mga letra na isinulat ng mga bata ang nasa loob nun. Mahal naming daddy, hindi namin po kayo kilala pero sabi ni Mami, kaibigan daw po kayo. Nakita niyo po kami sa mall, di ba? Kasama po namin noon sina Mami at Tito Ross. Hindi po namin alam kung bakit hindi kayo ang kasama namin. Pero gusto po sana naming makilala kayo. Hindi po kami galit. Gusto lang po naming malaman kung ano po ba ang nangyari noon. Sana po okay lang po sa inyo. Makita namin kayo kahit minsan lang. Ang pangalan po namin ay Sean at Shara. 5 taong gulang na po kami. Sabi po ni Mami, importante raw ang magpatawad, kaya kung may pagkukulang kayo, ayos lang po Daddy. Gusto lang po naming marinig ang boses nyo at makita kung pareho po ba tayo ng ngiti. Sana po matanggap nyo ang sulat na ito, mahal ka po namin. Sean at Shara, ang mga anak mo po. Hindi mapigilan ni James ang manginig. Unti-unting nagbalik ang alaala, 5 taon na ang nakararaan. James, buntis ako. Huwag mo kong lokohin, Shane. Hindi ako naniniwala, sinungaling ka. Bakit ganun? Bakit ayaw mong paniwalaan? Kasi hindi lang ako ang lalaki sa buhay mo. Hindi ako tanga, Shane. Pero ang sinasabi niyang yun ay alam naman niyang hindi totoo. Gusto niya lang talagang masaktan si Shane ng sobra at iwan siya dahil una pa lang hindi niya ito gusto. Mahal kita, pero hindi ko kayang tanggapin ang batang yan. Hindi ko nga magawang mahalin ng ina ang mga bata pa kaya. Pero ang hindi niya lubos mapaniwalaan ay kambal pa pala ang naging anak nila ni Shane. Kumirot ang puso niya, hindi dahil kay Shane, kundi dahil sa kanyang sariling kasalanan. Hindi siya inosente. Alam niya noon pa lang pero pinili niyang umiwas. Tumalikod siya sa responsibilidad sa pagiging ama dahil hindi niya naman mahal ang ina. Ngayon sa harap ng sulat na ito, para siyang sinampal ng katotohanang tinanggihan niya noon. Sila ba talaga ang gumawa nito? Bulong niya habang pinupunasan ng luha. Hindi ko na kailangang patunayan, James. Ang sulat ng mga bata ang ebidensya. Sila ang bunga ng pagmamahal ni Shane sa iyo noon na hindi mo magawang suklian. Napaupo si James, parang tinik na hindi niya malunok ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Tita, gusto ko silang makita. Gusto kong humingi ng tawad kay Shane sa mga anak ko. Hindi mo to ginagawa para lang sa sarili mong konsensya, James. Huwag mo papangakuan ng mga batang yan kung hindi mo kayang panindigan. Kasiyahan ng mga bata ang nakasalalay. Gusto ko pong makilala sila, tita. Bumawi. Pagkalis ni Letty, naiwan si James sa opisina. Wala siyang ibang nagawa kundi basahin muli ang sulat ni Sean at Shara. Sa bawat linya, pakiramdam niya'y may tinig na tumatawag sa kanya.
Daddy! Hindi siya makatulog ng gabing yun. Habang nakahiga, paulit-ulit niyang iniisip kung paano siya naging ganito, na puno ng ambisyon, ng galit ng pride, at sa lahat ng ito, ang mga anak niya ang nawalan. Bigla siyang napabalikwas ng bangon nang may natanggap na mensahe mula sa isang dating empleyado. Sir, si Angelo po ito. Kilala ko si Leia. Kinabukasan, dumating si Angelo sa kanyang opisina. Kakaibang tensyon ang bumalot sa kanilang pagitan. Tahimik si James habang tinititigan ng lalaki. Sir, ako po ang ama ng batang inakala ninyong sa inyo dahil yun ang sabi ni Leia. Mahinang sabi nito. Hindi agad nakapagsalita si James. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong ibig mong sabihin? Si Leia, matagal niya nang alam pero pinili niyang itago ang totoo. Ginamit niya lang kayo. Pera, kapangyarihan, yun ang habol niya. Tumigil ang mundo ni James dahil sa nalaman. Paano mo nalaman? May DNA test ako at sinabi mismo sa akin ni Leia. Hindi na nakasagot si James. Napapikit siya habang pinipigilan ang mga luhang muling tumulo. Hindi niya inakalang sa isang iglap, mawawala ang inakala niyang anak at muling babalik ang mga anak na kailanman hindi niya piniling yakapin. Gabi na noon, mag-isa si James sa kanyang silid. Hawak ang isang frame photo nila ni Shane na basta na lamang niyang tinapon noon sa ilalim ng drawer. Ang picture ng kasal nila noon napilit lang para sa kanya. Siya ang labis na nagbigay ng sakit dito, kaya siguro karma niya na ang masaktan ngayon. Sean, Shara, Shane, pasensya na. Sana mapatawad niyo ako. Pupuntahan kayo ni Daddy. Sana bigyan niyo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Kinabukasan, maagang naghanda si James. Hindi siya mapakali buong gabi matapos niyang mabasa ang sulat mula sa kambal. Ang mga anak nila ni Shane. Sa kabila ng mga pagkukulang niya noon, determinado siyang makita at makausap ang pamilyang pinabayaan niya. Alam niyang wala siyang karapatan, pero umaasa siyang baka sakaling may maliit na pag-asa pa. Pagkarating sa tapat ng bahay nila Ross, huminga siya ng malalim. Hindi ito madali para sa kanya. Lalo na't alam niyang si Ross ang kasama ngayon ni Shane at ang mga anak niya. Pero kailangan niya itong gawin. Ilang minuto rin siyang naghintay bago bumukas ang pinto. Si Ross ang sumalubong sa kanya. Agad itong tumitig sa kanya. Malamig ang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Ross, diretso at walang emosyon. Ross, gusto ko lang makausap si Shane at makita ang mga anak ko. Sagot ni James, pilit pinapakalma ang sarili na wag mauwi ang lahat sa away. Napakunot ang noo ni Ross. Ngayon mo lang naisipan? Ilang taon na silang lumaki na wala ka. Si Shane ang nag-aalaga sa kanila. Ako ang tumayong ama habang ikaw nasaan ka. Alam ni James na totoo ang bawat salitang binigkas ng pinsan, kaya napayuko siya. Alam kong mali ako. Pinalayas ko noon si Shane kahit alam kong buntis siya. Pero ngayon gusto kong humingi sa kanya ng tawad at makabawi. Bago pa tuluyang sagutin ni Ross si James, bumaba mula sa hagdan si Shane kasama ang kambal na sina Sean at Shara. May mga laruan silang hawak habang abala sa pag-uusap. Pero nang mapansin nilang may bisita, tumigil ang dalawa. Pagkakita nila kay James, napuno ng saya ang mukha ni Sean. Si Daddy, Shara, nandito si Daddy. Alam na ni Shane na alam na ng kambal ang tungkol kay James. Sinabi yun ng mamaleti niya. Medyo nagtalo pa nga ang mag-ina nang sabihin sa kanila ang tungkol doon pati na ang sa sulat. Oo nga si Daddy, tugon ni Shara. Napangiti si James. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ng kambal. Sean, Shara, ako ang daddy ninyo. Napatingin ang kambal kay Shane. Pwede po ba namin siyang yakapin, Mama? Tanong ni Sean. Tahimik lang si Shane, halatang nag-aalangan. Pero bago pa man makasagot si Shane, biglang tumakbo ang kambal papunta kay James. Yumakap ang kambal sa daddy nila. Daddy! Masayang sigaw ng dalawa. Niyakap ang kambal ni James ng mahigpit. Ramdam niya ang tibok ng puso ng mga anak na noon lamang niya nayakap. Unti-unti nang tumutulo ang kanyang luha. Pero hindi ito nagtagal. Marahan, ngunit mariin. Hinila ni Shane ang kambal palayo sa yakap ni James. Tama na, hindi mo sila basta-basta pwedeng yakapin, James. Shane, please, ayusin natin to. Patawarin mo ko.
pakiusap ni James sabay luhod sa harap ni na Shane at ng kambal. Ayusin? Ulit ni Shane. Pagkatapos ay natawa ng mapait. Ang kambal ay nakatakip na sa kanilang mga tenga upang hindi marinig ang usapan. Yun kasi ang laging sinasabi ng mami nila. Pumunta pa ang dalawa sa tabi ng Lola Letty nila na kagagaling lamang sa may kusina. Alam mo ba kung ilang taon akong umiiyak gabi-gabi habang pinapalaki ko silang mag-isa? Naalala mo ba kung paano mo ko pinalayas noon nang buntis ako? Tapos ngayon gusto mong ayusin lahat? Shane, gusto ko makabawi sa iyo at sa mga anak ko. Sinabi na rin ni Mama Letty sa akin ang tungkol sa sulat. Pero ganun lang ang kambal dahil hindi naman nila alam ang tungkol sa mga ginawa mo. Kung wala ang sulat na yun, pupunta ka ba dito? Konsensya mo lang yan, James. Tumalikod si Jane at tumingin sa kambal. Babalik na kami sa ibang bansa. Tapos na to, James. Lumapit si Shane sa mga anak. Doon na tumulo ang kanyang mga luha at isang saglit pa, nakita niyang umiiyak na rin si Shara at si Sean. Wala na ang pagkakatakip ng kamay sa kanilang tenga. Mama, umiiyak ka, bulong ni Shara. Doon nagsalita ng sabay ang kambal. Ayaw na po naming makasama si Daddy, sabi ni Sean. Dahil nasasaktan po kayo dahil sa kanya, dagdag naman ni Shara. Si Daddy Ross na lang po kasi mahal niya po kayo pati po kami, hindi niya po kayo pinapaiyak, ani Sean. Tsaka may iba na po kayong wife, di ba Daddy? Inosenteng tanong ni Shara kay James na panay na ang iyak ng mga oras na yun. Parang binuhusan ng malamig na tubig si James. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Ramdam niya ang sakit sa bawat salitang binitiwan ng kambal. Gusto niyang yakapin ulit ang mga anak niya pero nang lumapit siya, parehong umiwas ang mga ito. Wag po, wag niyo po kaming hahawakan. Sabay nilang iyak habang kumakapit kay Shane. Shane, please. Halos pabulong na ang boses ni James, puno ng pagmamakaawa. Doon na lumapit si Ross. Inilayo ang pinsan sa mag-iina. Tama na James, tama na. Mas lalo mo lang silang sinasaktan. Gusto ko lang silang makasama kahit sandali. Hindi na pwede. Ang lahat ng dapat mong gawin noon, lahat ng pagkakataong iniwan mo, wala na ngayon. Huli ka na. Tahimik na napaatras si James. Dahan-dahan siyang lumakad palayo habang patuloy ang pagtulo ng luha. Tumingin siya muli sa pamilyang hindi na sa kanya. Si Shane, si Sean, si Shara at si Ross, buo sila at hindi siya kasama doon. Nang maisara ni Ross ang pinto, niyakap niya si Shane at ang kambal. Tapos na Shane, nandito lang ako at hindi ko kayo iiwan. Tahimik lang si Shane habang yakap ang kambal, pero alam niyang nasa tamang landas na siya, kasama ang mga anak niya at ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanila. At si James, sana hindi na ito manggulo pa. Maaga pa lang, abala na sa loob ng bahay nila si Ross. Naghahanda na si Shane at ang kambal para sa pagbabalik nila sa US. Nandoon din ang mga magulang ni Ross na tumutulong sa pag-aayos ng mga gamit. Shane, naihanda na namin ni Papa mo ang passport nyo. Yung mga damit ng kambal nasa maleta na rin. Masayang sabi ni Mama Letty. Salamat po Mama. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa kabutihan ninyo sa amin. Huwag mo nang isipin yan. Mula pa noon itinuring ka na naming anak. Wika naman ni Papa Arman sabay tapik sa balikat ni Shane. Tahimik si Ross habang pinagmamasdan ng eksena. Hindi niya maiwasang umiti. Ito ang pangarap niyang pamilya. Buo masaya at puno ng pagmamahalan. Nang makalabas na sila ng bahay papunta na sa sasakyan, biglang huminto ang lahat nang makita nila si James na bumaba mula sa kotse nito. Kitang-kita sa mukha nito ang lungkot at pagsisisi. Wala akong balak manggulo. Gusto ko lang sanang magpaalam. Bungad ni James. Tumango si Shane at hinayaan niya itong makalapit sa kambal. Sean, Shara, tinig ni James habang lumuluhod. Pasensya na kung nasaktan ko ang mama ninyo. Mahal ko kayo kahit wala ako sa tabi niyo. Tahimik ang mga bata. Tiningnan nila ang ina na tumangulang din. Okay lang po Daddy, pero mas gusto po namin kasama si Mama, sagot ni Sean. At si Daddy Ross po, sabat ni Shara. Kasi hindi niya po kami pinapaiyak. Ngumiti si James kahit may luha sa mata. Tumayo siya at hinarap si Shane. Shane, salamat sa lahat. Patawarin man ako o hindi,
Gusto ko lang sabihin na nagsisisi na ako. James, pinapatawad na kita. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Ayoko nang mabuhay ng may galit. Humarap si James kay Ross. Ross, salamat. Ikaw nang bahala sa kanila. Simula pa lang ako nang gumagawa nun at wala akong balak huminto. Mahinahong sagot ni Ross. Tumango si James at tumalikod. Hindi na ito lumingon pa. Sana lang maayos pa nito ang buhay. Sa eroplano, masaya ang kambal. Excited sila sa pagbabalik sa dati nilang tahanan. Nasa gitna si Shane habang sa magkabilang gilid niya ang mga anak. Katabi nila si Ross na panay ang tingin kay Shane. Pagdating nila sa bansa, sinalubong sila ng malamig na hangin. Para kay Shane, ito ay simula ng panibagong buhay. Kinagabihan, naghanda si Ross ng isang hapunan. Maganda ang setup ng mesa. May kandila, bulaklak at isang kakaibang tahimik na kapaligiran. Ramdam ni Shane na may kakaibang mangyayari. Mama, Papa, salamat po sa lahat ng suporta nyo. Ani Shane habang abala sa pag-aayos ng plato. Ngumiti si Mama Letty. Anak, matagal ka na naming tinuturing na parte ng pamilya. Oo nga at sana hindi na kayo umalis. Sabay kindat ng Papa Arman niya. Napatingin si Shane kay Ross. Nakangiti ito pero kita ang kaba. Tumayo si Ross at nilapitan si Shane. Bit-bit nito ang isang maliit na kahon. Shane, hindi ko akalaing darating yung araw na to. Dati pinapanood lang kita habang nagpapakahirap mag-isa. Tahimik lang ako dahil alam kong hindi pa ako pwede. Nagulat si Shane. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Pero ngayon, napatunayan kong kaya ko na. Hindi lang bilang guardian ni Sean at Shara, kundi bilang asawa mo. Lumuhod si Ross sa harap niya. Binuksan ang kahon. Isang napakagandang singsing ang laman. Shane, mahal na mahal kita. Will you marry me? Hindi agad nakasagot si Shane. Napatingin siya kina Sean at Shara na parehong nakangiti. Magiging asawa na ni Mama si Daddy Ross. Sigaw ng kambal. Napaluha si Shane pero masaya ang kanyang muka. Oo Ross, oo. Nagpalakpakan ng kambal pati ang mga magulang ni Ross. Anak, sa wakas. Umiiyak na sabi ng ina ni Ross. Matagal ko nang hinihintay ito. Tama na yan, baka maagawan ka pa. Wika naman ng daddy ni Ross. Sabay tapik sa likod ni Ross. Tumayo si Ross at mahigpit na niyakap si Shane. Ramdam nilang dalawa na sa sandaling ito. Buo na ang lahat. Wala nang kulang. Wala nang sakit. Puro pagmamahal na lang. Salamat Shane. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Bulong ni Ross habang yakap si Shane. Masaya rin ako Ross dahil ikaw ang bumuo sa akin. Habang nakatingin ang mga magulang ni Ross at ang kambal sa kanila, puno ng saya ang buong paligid. Hindi na siya makapaghintay sa buhay mag-asawa nilang dalawa ni Ross. Ilang taon na ang lumipas mula nang ikasal sina Shane at Ross. Ngayon ay masaya na silang namumuhay bilang isang buo at payapang pamilya sa ibang bansa. Maganda ang takbo ng negosyo nila ni Ross, habang si Shane naman masaya sa pagiging ina at may kaunting negosyo na kanyang inaalagaan. Ang kambal ay lumalaki na. Matalino, masiyahin at higit sa lahat, lumaking may takot sa Diyos at may respeto sa mga magulang. Mahal na mahal nila si Ross na tinatawag nilang daddy na lang. Isang araw, habang nagpipiknik sila sa park, napansin ni Shane ang tingin sa kanya ni Ross. Punong-puno ito ng pagmamahal. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Natatawang tanong ni Shane. Tinitignan ko lang ang biyayang binigay ng Diyos sa akin. Ikaw at ang kambal. Dati pangarap ko lang to. Ngayon ay hawak ko na. Dahil karapat dapat ka. Dahil ikaw ang pumili sa amin. Niyakap ito ni Shane. Samantala sa Pilipinas, nasa loob ng bar si James. Wala nang kasama. Malungkot ang mga mata at may hawak na bote ng alak. Naubos na ang pera niya. Wala na rin ang kanyang mga magulang. Umalis si Leia kasama ang lalaking tunay na ama ng bata. Naiwan si James na mag-isa. Walang pamilya, walang anak at walang tunay na pagmamahal sa kanyang paligid. Naalala niya ang huling beses na nakita niya sina Shane at ang kambal. Ang sakit na mga salitang binitiwan ng mga anak niya. Sariwa pa rin iyon sa kanyang isipan. Ayaw ka na po naming makasama, Daddy, kasi umiiyak ang mama namin dahil sa'yo. Umiiyak si James,
Sa tuwing naaalala niya ang sinabi ng kambal, dapat noon pa ako lumaban. Dapat noon pa hindi ko na sila pinakawalan. Bulong niya habang hawak ang lumang sulat ng kambal. Ngayon ay huli na ang lahat. Araw-araw, binabayaran ni James ang kanyang maling desisyon. Ang pamilya na minsan ay kayang-kaya niyang buuin ay sinira niya mismo. Ngayon kahit anong pagsisisi pa ang gawin niya, hindi niya na maibabalik ang nakaraan. Samantala habang natutulog ang kambal, magkatabi sina Shane at Ross sa kama. Salamat, Han. Bakit? Tanong ni Ross habang siya yakap. Salamat kasi minahal mo ko. Kahit noong wasak na wasak ako, ikaw ang bumuo sa akin. Salamat kasi minahal mo ko ng sobra pati na ang kambal. Ngumiti si Ross at hinalikan siya. Ang mahalin ng isang katulad mo ang pinakatamang nangyari sa buong buhay ko. Mahigpit silang nagyakapan at doon sa tahimik na gabi, sa bahay na puno ng pagmamahal, natapos ang kwento ni Shane hindi bilang babaeng pinalayas kahit nabuntis, kundi bilang babaeng minahal sa wakas ng buo at totoo. Dahil sa dulo ng lahat, ang karapat-dapat, ang tapat at ang totoo, sila ang binibigyan ng happy ending.